Halika na, sabay tayo. Welcome back po mga kaspiro. Matagal tayong hindi nakalaot dahil sa sunod-sunod na bagyo na nagiging sanhi ng paglabo ng visibility ng dagat dito sa amin. Ngayon ay dadayo tayo ng bayan ng Araceli kasama yung mga tropa na nanggaling pa ng Taytay. At samahan nyo kami sa buong kaganapan dahil nakasumpong tayo ng napakaraming biyaya at napakalalaki pa. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat kampi. Sini dayo. Pagkarating namin sa bayan ng Araceli ay kumain muna kami at pinuntahan namin yung munisipyo kung saan naimbitahan si Bro Imjim na mag-tutor sa pagpapalipad ng drone. At dahil okasyon na rin, kaya nakisabay na si Bay Michael at si Bunso para makapamana kami dito. At ayun, dito sa lodging house ni Bro MJ ay nakishare lang kami at nag-enjoy na rin. Jayka Beach Resort, isa sa mga sikat na lodging house at resort dito sa bayan ng Araceli, kung saan ma-amaze talaga tayo sa ating mga makikita dahil napakaganda dito. Right mga kaspiro, matapos yung biyahe namin kanina ay nandito na kami sa Araceli kasama si Bay Michael ang Master Burrit Adventure at si Bunso. Ayun, may isa kaming kasamang angler si MJ at yung accommodation niya nakikishare lang kami. Pasyal ko sa sa ni Parang Joseph na tropa namin vlogger. Dito na ako sa lugar niyo. Oh, yun Yun. Bukas na bukas maghuli ka na pre ha. Oh, siyempre. Tawad tulong ng Diyos. Sana makalao tayo at yun. Nilawan pa si. Kain muna kami. Let's go. Iwas muna tayo sa isda. Yan lang oh. Alright. Manok muna para bukas isda din. Maaga kaming nagising para makapag-prepare dahil pare-pareho na kami mga excited. Alright, good morning mga kaspiro. Andito ulit kami sa Araceli. At yun no, Sawadi ko! mga trupa sa Taytay ang bumisita sa atin. At syempre yung ating kapitan. Yun no, Kuya Jembo. Dito pa rin kami ulit sa bahay niya. Pero hindi kami natulog, nakishare lang kami doon sa accommodation ni Bro Inji. Ni Kap. All set na. Ibababa na lang namin at napakaganda ng panahon. Excited na. Anong pakiramdam so? Excited na? Sabi ka sarap. Sulit. Kung alam kung anong gagawin ko eh. Oh, pina-unbox na nila oh. Yung kanilang pandigma. Libo na yun. Yun oh. Ay may kasama si Kuya Jimboy para hindi daw siya maburing dito sa bangka. May kausap. Mark Anthony. Ayun. Kambari, unang spot. Pangalawang bisis ko na dito sa Kambari mga kaspiro. Yung kanilang gustong gusto masisira ni Bunso at saka ni Bay Michael. Let's go! Pagbaba ko pa lang ay nakapana na kaagad si Bunso ng lanuhan. At ito yung naging unang isda namin para sa araw na ito. Talagang ma-amaze ka talaga sa visibility ng dagat dito dahil napakalayo sa tabi kaya palaging malinaw. May Maori Seapers sana o kanlay pero hindi na natin hinangad dahil napakalalim na. Kaya inabangan na lang natin itong isang Oriental Sweet Lips na lumapit sa atin. Ito yung ating naging unang igkas. Isang Oriental Sweet Lips. Medyo naninibago yung ating katawan sa matagal na pagkakatambay dahil sunod-sunod nga yung bagyo dito sa amin kaya napakalabo ng dagat kaya hindi tayo pwede makapamana at yun medyo wala sa kondisyon ng ating katawan.
ganun pa man ay medyo komportable pa rin tayo dahil mayroon akong kasama. May bumabadi sa akin na bumababa dito sa medyo malalim na parte ng dagat, kaya nakakadagdag ng lakas ng loob. Medyo nahihirapan din ako na makapag-equalize dahil medyo umaatake yung sipon. Mabuti na lang ay inaalalayan natin ng gamot, kaya ayun, nakakasagad pa rin tayo. Ito panibagong species ng surahan, medyo bago sa paningin ko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong surahan, pero dahil malaki na rin at maamo, kaya hindi na tayo nagkatubili pa, pinahanak agad natin yan. Kakaiba ang ugali nila, kung saan sila napapanaan mas lalo silang lumalapit mga kaspiro, kaya napakaganda nito. Kakaiba ang surahan na ito kumpara sa ibang uri ng mga surahan dahil napakadulas niya kapag hinahawakan. Ngayon pala ako nakapana ng ganito dahil nung unang punta namin dito ni Sisid at ni Kojik Adventure na nasa previous video natin ay wala naman ito. Mga slick yung napakarami. Ngayon ay wala yung slick. Ito yung nakita natin. Hindi pa ako nakakapag-load nung tumawag si Bunso para sa second shot dahil nakapana pala siya ng green jab. Nung pinana ko, pumulupot yung ating monoline, kaya wala tayong ibang choice kundi dumugin na lang natin ito dahil delikado na yung tama. Mabuti na lang hindi na gaanong malakas, kaya nadala na natin sa ibabaw. Good job. Unlock niya daw ito, 4.7 kilos na green jab fish. Ayun, congrats kay Bunso. Another dive, sumugod ulit yung napakaraming surahan. Nakalitong pumili sa sobrang dami, kaya kung sino yung pinakamalapit, ayun ang pinapana natin. Napakalakas din pag pinapana. Halos pare-pareho ang laki nila. Hindi na tayo nakakapag-fish call ng maraming bisis dahil medyo malalim din kasi. Mabuti na lang at lumalapit sila sa isang fish call lang, kaya hindi talaga ako nahihirapan ng gusto. Pumalit si Bunso pagkatapos ko na mahuli yung isa dahil sumusugod sila ulit. Lumalapit kapag napapanaan sila ng isang piraso. Pero sa pagkakataon na ito ay hindi nakapana si Bunso dahil lumalapit sila kapag nakadrop ka sa ilalim ng bahura. Pero kapag nakaangat ka lang, alanganin, hindi talaga sila sumusugod ng gusto. Green jab naman sa muling pagsisid yung ating natanaw na nasa malayo, kaya hinintay natin yung pagkakataon na lumapit at habang papasugod ay tinatansya na natin kung aabutin. Pangalawang green jab na nahuli namin sa araw na ito, pero mas malaki yung nahuli ni Bunso. Estimate ko siguro ito ay sobra 2 kilo lang. Yun sa kanya ay umabot ng 4.7.
Mabuti nga at pinagbigyan kami ng pagkakataon dahil nung pagdating namin ay malakas yung agos. Pero habang tumatagal kami sa spot na ito ay paunti-unti humihina hanggang sa tuluyan ang nawala at naging banayad na lang yung agos, kaya nakapamana kami ng mas maayos. Bumalik ulit yung kawan ng mga surahan, kaya inabangan na naman natin para mapitasan ulit dahil napakalalaki na nila, kaya hindi na nakakapanghinayang panain. Ipinatuhog ko na lang muna yung isda kay Bunso para hindi tayo maantala sa pag-asikaso natin ng pana, dahil gusto natin samantalahin yung pagkakataon habang nandito pa sila at makapana pa ulit. Ayun, at lumapit na si Kuya Jemboy at si Bro Mark Anthony, kaya sumampa muna kami para makapananghalian. Mag-iihaw sana kami sa isla pero gumawa na ng paraan si Kuya Jemboy, pumunta siya ng lansya at umiskor ng ulam. Nakain ka pa? Ayun, pagkatapos lang namin kumain. Pahinga-hinga saglit. Tapos din ulit. Yun, may na-unlock si Bunso na big cup. Estimate siguro mga 4 na kilo. Matapos namin makapagpahinga at makakain ay bumalik na kami sa pagsisid. Napakalinaw pa rin ang dagat. Ngayon ay sa harapang bahagi naman ng Kambari yung aming magiging ruta. Nag-drop ako at nag-fish call hanggang sa napansin ko itong good size na talakitok o yung putian, kaya naging target na natin yan. Dito na ako sa bandang Rawis nung makapana ako ng ilak o silver drummer, pero hindi natin nakunan ng video, sayang. Habang si Bunso ay mayroon na ring nahuli na isang ilak din. Iyon, at nakakita ulit tayo ng napakaraming kawan ng mga stick unicorn at kasama ito yung ibang species na surahan. Slick unicorn muna yung pinana ko para maiba naman. Napakarami ring slick unicorn pala sa bandang Rawis na ito. Kaya lang ay hindi na kaya ng capacity ko na abutin pa yung pinamumugaran nila dahil napakalalim na talaga.
Mag-aalas 3 na ng hapon ito, kaya mas umamo sila kumpara kaninang tanghali at mas dumami yung umaakyat. Hindi pa ako nakakatikim kung anong lasa ng surahan na ito. Ang pinaiwan kasi namin ay yung slick unicorn at yung dalawang ilak at inihaw namin, pero hindi natin na videohan dahil lubat yung ating GoPro, kasalukuyang naka-charge. Saglit lang na pagdapa at konting fish call ay lumalapit na kaagad sila. Kahit gaano pa sila nabubulabog sa tuwing pumapana tayo, ay patuloy pa rin talaga silang lumalapit sa tuwing dadapa tayo sa ilalim ng dagat. Ito yung kagandahan kapag maagang maaga o kaya ay hapon, ay talagang mas matatapang sila, mas lumalapit sila sa tao. Gamit ang pana ni Bay Michael ay naka-double kill ako. Swerte-swerte na talaga sa spot na to dahil bawat lutang natin talagang nakakapana tayo. At mas maganda dahil malapit ang bangka, kaya mas mabilis nating nailalagay, hindi mabigat yung ating buya. Pinalapit ko na lang sila Kuya Jimboy para mas mabilis na ang proseso dahil hapon na rin at malapit na kaming umuwi. Nag-change target ako dito sa Oriental Sweet Lips. Maiba naman at isa pa, napakalaki nito. Another dive ulit. Surgeon fish naman yung ating pinana dito. Pana ni Bay Michael yung gamit natin dito dahil yung pana ko ay may isda pa, tinatanggal ni Bunso sa bangka at last shot na lang daw ito para makauwi na kami. Medyo matagal na timingan dahil kapos yung buya ni Bay Michael. Nahirapan tayo na makatarget lock.
Pero ganun pa man ay pinilit pa rin natin maka-score. Kirain lang indog. Ano na huli ko? Akala ko parahan niya talaga. Ayun. Ang naanlak ni Bunsoy. Ayun pa natin. May needle fish. Shooter talaga. Paborito, patagpumpayan yung palo. Kinira. Ano ba? Ito yung pangalan natin doon. Parang pwede to. Ano lang yan? Stick yan. May green job ka rin pala isa dito. Ibang species ng surahan, ano? May ganyan din ako kalit kanina. Mapaw din. Yun ang pinagkalaw sa atin ng ano, Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat Shopee. si Midayo. Hindi pa ito dyan siya mapapunoy. Shout out po mga Kaspiro sa nakasama ko doon sa bayan ng Araceli sa Master Borit Adventure, pati kay Bunso, mas kilalang si Migs. Ganon din, shout out din kay Tarzan ng Palawan, kay Bay Dexter, kay Fishing and Cooking with Lakay, kay Eric Jimenez, kay Jan Aril Dimol, kay Kuya Jack Adventure, at kay Nathan Abad, o mas kilalang si Sisid, na nakasama natin nung unang bisis tayong pumunta ng Araceli. Kay Great Fishing Life, Jobin Mana, kay Julito Coesta, kay Joseph Cantar, kay Arbok TV, kay James Sandra, Randy Esper Fishing, Carino Kayadong, Richard Presebe, kay Native Channel, kay Jasper TV, Father and Son TV, kay Ramon Navarro, Molius Life Under, Danilo Adalim, at sa anak niya si Chuds Prince Adalim. Ganon din kay Boyet Villacorte, kay Muel Daet, Modisto Paul, Alfredo Akain, Jaya Borgos, Rinaldo Lacre, yon, at kay Win Vlog.